Maraming trabaho naghihintay para sa mga gagraduate ngayong Marso. Ayon sa DOLE, tinukoy rin ang ahensya kung anong mga trabaho ang patok hanggang sa taong 2020. Pakibalita tayo kay Bex May Humauasa ng GMA Cebu. Education major ang Cebuanang si Rochen. Pagka-graduate niya, maghahanap na raw siya agad ng trabaho. Of course, teaching man ang kuan. So, mangitag job which is in line sa akong course. Ang business administration student namang si Genevieve, nagsimula ng maghanap ng trabaho noong Pebrero. At pagka-graduate sa Marso, ipapasa na niya ang kanyang resume sa mga kumpanya. Bahala og dili fit sa akong course o basta nalay trabaho. Sa pag-aaral ng National Statistical Coordination Board noong nakaraang taon, mahigit kalahating milyong Pilipino ang walang trabaho kahit pa nakapagtapos sila ng kolehiyo. Base naman sa Labor Force Survey ng Department of Labor and Employment o DOLE noong October 2013, mahigit 6 na milyong Pilipino ang naitalang underemployed. Ito yung mga may trabaho pero gustong madagdagan ang kanilang working hours dahil mababa o hindi sapat ang kanilang kinikita. Nasa mahigit 2 milyon naman ang naitalang walang trabaho. Ayon sa DOLE, marami namang trabaho na pwedeng pasukan. Pero marami ring dahilan kung bakit hindi napupunan ang mga ito. Job seekers lack the qualifications required of them by their employers. May perception na pag sa ibang bansa ng trabaho ay malaki ang sweldo. Isa sa mga solusyon ng DOLE sa underemployment at unemployment ang job fairs. Sa job fair ng ahensya, available ang mga trabaho na tinutukoy bilang key employment generators o mga industriyang makakagawa ng maraming trabaho hanggang sa 2020. Hindi magtatagal, lalaki rin daw ang pasweldo sa blue-collar jobs tulad ng welders, machine operators at clerk. Ngayong buwan, mahigit 100 ang job fair ng DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa. Makikita ang schedule nito sa website ng DOLE. Bex May Humauas, Nagbabalita, Pilipinas.